Para makaganti, tinatakan ni Amleth ang kanyang sarili ng marka ng isang alipin gamit ang isang mainit na bakal. Nagbalat kayo bilang isang bihag, itinapon niya ang kanyang sarili sa dagat at lumangoy papunta sa isang barko, naghahandang maglayag patungong Iceland, dala ang mga alipin. Habang abala ang mga tripulante sa paghawak ng mga layag, tahimik siyang sumakay at sumama sa karamihan. Nang gabing iyon, isang babaeng nagngangalang Olga ang nakakilala na hindi siya ordinaryong alipin, kundi isang mandirigmang Viking na nakabalat kayo. Gayunpaman, pinili niyang manahimik, na para bang naramdaman niyang ang kanilang mga kapalaran ay kahit papaano magkakaugnay. Ang barko ay agad na nilamon ng isang malakas na bagyo. Nagpaanod ng ilang araw bago tuluyang makarating sa malupit na baybayin ng Iceland. Naghihintay doon si Fëanor, na kilala ngayon bilang Brotherless, kasama ang kanyang mga tauhan. Para makaligtas sa darating, napagtanto ni Olga na kailangan nilang magtiwala sa isa't isa. Pagdating sa paninirahan, sadyang itinoon ni Amleth ang atensyon sa kanyang sarili. Tiniyak niyang napansin ng mga tagapangasiwa ang kanyang lakas. Pinilit ng isang gwardya ang kanyang bibig upang siyasatin ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay hinampis siya ng malakas sa tiyan. Hindi gumanti si Amleth, at iyon lamang ang nagpatunay ng kanyang halaga. Dahil dyan, pinanatili siyang isang manggagawa habang si Olga ay pinapanto upang magtrabaho sa mga kusina at labahan. Mula noon patuloy, sinimulan ni Amleth ang pinakamahirap na gawain, pagbubuhat ng mabibigat na bato at paglilinis ng lupa ng walang pahinga. Ngunit ang kanyang layunin ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Bawat sandali ay bahagi ng isang mas malaking plano. Habang nagtatrabaho siya, maingat niyang pinagmasdan ang paninirahan hanggang isang araw sa wakas ay nakita niya si Fëanor sa bintana na inaalagaan ni Reyna Gudrun, ang kanyang sariling ina. Kahit noon, pinigilan ni Amleth ang sarili. Alam niyang ang pagmamadali ay haantong lamang sa kabiguan. Kasunod ng gabay ng isang CRS, hinanap niya ang isang sandata na nakatali sa kanyang kapalaran, ang isinumpang espada ng multo na kilala bilang Ygr. Nang gabing iyon, pumasok siya sa isang nakatagong burol kung saan natagpuan niya ang isang bangkay na nakaupo sa isang trono, hawak ang talam. Ngunit nang sandaling inabot niya ito, nabuhay ang tagapag-alaga ng burol. Ang laban ay brutal. Ang nilalang ay gumalaw ng hindi natural na bilis, ngunit umasa si Amleth sa kanyang lakas at likas na ugali. Dahan-dahan, binaliktad niya ang agos at tinalo ito, sa wakas nakuha ang espada. Kahit hawak ang sandata, alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Napakarami ng mga gwardya, at ang panganib ay masyadong mataas. Kaya, itinago niya ang espada sa loob ng bubong, piniling maghintay upang pahinain ang kalaban mula sa mga anino. Kung tutusin, ito ay hindi isang panandaliang galit. Ito ay isang paghihiganti na nabubuo sa loob niya sa loob ng maraming dekada. Mga taon na ang nakalilipas sa Hilagang Atlantiko noong bandang taong 875. Bata pa lamang si Amleth, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amang si Haring Arvandil. Nang sa wakas ay dumating ang hari kasama ang kanyang mga mandirigma, si Amleth ay nabighani sa tuwa at nagmadaling ibalita sa kanyang ina, si Reyna Gudrun. Si Arvandil ay sinalubong ng may malaking pagdiriwang, at bilang simbolo ng kanyang tagumpay, binigyan niya si Amleth ng isang mahalagang kwintas na kinuha mula sa larangan ng digmaan. Di nagtagal, dumating ang kapatid ni Haring Arvandil. Kilala sa kanyang kalupitan, isa rin siya sa mga pinagkakatiwalaang mandirigma ng hari. Siya ay dumating kasama ang kanyang sanggol na anak na lalaki, si Thor, at nang gabing iyon ay ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng isang malaking piging. Dahil si Arvandil ay malubhang nasugatan sa labanan, sinimulan niya ihanda si Amleth na manahin ang trono. Dinala niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki sa isang sagradong lugar kung saan sila nakibahagi sa isang kakaibang ritual. Kumilos sila na parang mga lobo at uminom ng isang espesyal na gayuma na ibinigay ng isang ser. Mula sa sandaling iyon, si Amleth ay hindi na lamang isang bata. Binigyan siya ng layunin. Nilinaw ni Arvandil na kung sakaling siya ay mapatay, dapat siyang ipaghiganti ni Amleth o mamuhay sa kahihiyan habang buhay. Bilang bahagi ng ritual, hinawakan ni Amleth ang sugat ng kanyang ama at binigyan ng isang pangitain ng mga haring nauna sa kanya. Di nagtagal pagkatapos, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay pabalik sa kagubatan. Ngunit sa daan, isang grupo ng mga mandirigmang nakasakay ang biglang sumalakay mula sa malayo. Umuulan ng mga palaso bumagsak, at sinabihan ni Arvandil si Amleth na tumakbo. Napanood lamang ni Amleth ang kanyang ama na napapalibutan. Nagsuot ng mga maskara ang mga umaatake, ngunit isiniwalat ng kanilang pinuno ang katotohanan. Ito ay si Fëanor. Ang pagtataksil ay totoo at ito ay sinadya. Kahit sa kanyang mga huling sandali, hindi nagpakita ng takot si Arvandil. Sinumpa niya si Fëanor, na idineklara na ang kanyang ninakaw na trono ay hindi magtatagal at ang kanyang kamatayan ay mapaghigantihan. Walang pag-aalinlangan, tinapos ni Fëanor ang kanyang buhay. Pagkatapos ng pagkamatay ni Arvandil, ang kanyang mga tagasunod ay agad na ibinaling ang kanilang katapatan kay Fëanor, pinuri siya bilang bagong hari. Di nagtagal, inutusan sila ni Fëanor na hulihin at patayin si Amleth. Nang marinig ang utos ng kanyang tiyuhin, nagtago si Amleth sa isang maliit na butas, sinusubukang lumayo sa paningin.
Ngunit siya ay natuklasan at muntik na matay. Gayunpaman, bilang anak ng isang hari, siya ay lumaban. Sa isang mabilis na galaw, hiniwa niya ang ilong ng isang sundalo at nakatakas. Pagbalik niya sa kaharian, nagbago na ang lahat. Wala na ang mga tapat na tagasunod ng kanyang ama, at si Reyna Gudran ay kinuha ni Fyalir at pinilit na maging asawa niya. Upang mabuhay, nagbalat kayo si Amlet sa isang pulang balabal. Hindi nagtagal, ang sugatang sundalo ay nagulat, nang may kasinungalingan, na nagsasabing namatay si Amlet sa dagat, dahil sa takot na maparusahan dahil sa pagkabigo sa kanyang misyon. Samantala, si Amlet ay tumakas na. Naglalayag ng mag-isa sa malawak na karagatan. Habang siya ay inaanod sa malawak na katubigan, nanindigan siya sa isang pangako. Ipaghihiganti niya ang kanyang ama, ililigtas ang kanyang ina, at balang araw ay papatayin si Fyalir. Pagkalipas ng mga taon, sa lupain ng Rus, na kilala ngayon bilang Russia, si Amlet ay lumaki bilang isang matigas na mandirigma. Kasama ang isang maliit na grupo ng mga mandirigmang Viking, nakibahagi siya sa isang brutal na pagsalakay upang sakupin ang isang pinatibay na pamayanan. Sinugod nila ang mga panlabas na pader ng walang pag-aalinlangan, at pinatay ang sinumang nasa kanilang landas. Sa kanila, si Amlet ang pinakanamumuna sa lahat. Ang mga taon ng pagsasanay at kaligtasan ang humubog sa kanya upang maging isang taong walang humpay, kapwa sa lakas at kasanayan. Nang gabing iyon pagkatapos manalo sa labanan, nakaramdam si Amlet ng kakaiba sa loob ng isa sa mga bahay. Doon niya nakatagpo ang isang misteryosong series na nagpaalala sa kanya ng panata niyang ginawa noong unang panahon na ipaghiganti ang kanyang ama. Kasing bilis ng kanyang paglitaw, naglaho siya, na iniwan siyang may malinaw na layunin muli. Kinabukasan, ang mga nabihag na nakaligtas ay tinipon upang ipagbili bilang mga alipin. Ang ilan sa kanila ay nakatakdang ipadala sa Iceland, ang mismong lugar kung saan nakatira ngayon si Fyalir. Nang marinig ang pangalang iyon, sinimulan ni Amlet na pagdugtungin ang lahat. Si Fyalir, ang kanyang tiyuhin, ay kilala na ngayon bilang Fyalir na walang kapatid. Hindi na siya namuno sa isang malaking kaharian, ngunit sa halip ay pinamunuan niya ang isang mas maliit na angkan sa Iceland kasama ang kanyang asawa at anak. Ang dating makapangyarihang trono ay bumagsak na, tulad ng hinulaan ni Arwendil bago siya namatay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Amlet ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti ay sa wakas ay abot na. Balik sa kasalukuyan, pagkatapos matagumpay na itago ang kanyang espada, pinili ni Amlet na maghintay ng matyaga. Alam niyang darating ang tamang sandali. Isang araw, si Fyalir ay nag-organisa ng isang brutal na kompetisyon sa mga alipin. Ito ay parang isang laro, ngunit ito ay mas marahas. Simple lang ang mga patakaran. Ang huling makakalaban ang siyang magtitiyak ng tagumpay para sa kanyang panig. Sa huling round, tanging si Amlet at isang napakalaking kalaban na lamang ang natitira. Nang umabot sa sukdulan ang labanan, ang batang anak ni Fyalir na si Gunnar ay nasangkot sa kaguluhan at hinawakan ang bola na naglagay sa kanyang sarili sa panganib. Walang pag-aalinlangan, humarap si Amlet at iniligtas ang bata mula sa pagkamatay. Binago ng nag-iisang gawa na iyon ang lahat. Mula noon nakuha niya ang tiwala ng mga nakapaligid sa kanya. Nabawasan ang kanyang trabaho. Ang kanyang katayuan sa mga alipin ay itinaas sa isang coordinator, at binigyan pa siya ng kalayaan na pumili ng babae para sa kanyang sarili. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga sa kanya. Sa kaibuturan niya, iisa lamang ang nagtutulak sa kanya na siyang paghihiganti. Sa isang tahimik na gabi, nakilala ni Amlet si Olga sa kagubatan, at sa isang maikling sandali, tila nawala ang bigat ng kanyang misyon. Mas naging malapit sila, at nagbahagi ng isang tunay na bagay sa gitna ng lahat ng kaguluhan na nakapalibot sa kanila. Pagkatapos noon, si Amlet ay bumalik sa kanyang tungkulin bilang isang tagapag-ugnay ng alipin. Sa kanyang bagong posisyon, nakakuha siya ng akses sa mas maraming lugar at natutunan ang mga gawain ng mga gwardya. Nang naunawaan niya ang layout, kumilos siya. Nang gabing iyon, nagsimula ang unang pag-atake. 2 gwardya ang napatay at ang kanilang mga katawan ay inayos sa isang nakakagambalang paraan na nilayon na magpadala ng mensahe. Kasabay nito, 2 ang iba pa ay brutal na pinahirapan, lahat ng walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito. Mabilis na kumalat ang takot sa buong pamayanan. Noong panahong iyon, ang mga tao ay malakas pa ring naniniwala sa mga espiritu at madilim na mga puwersa. Kaya, inutusan ni Fyalir ang mga alipin na magbantay sa gabi, kumbinsido na may isang bagay na supernatural na may pananagutan. Ito mismo ang hinihintay ni Amlet sa pakikipagtulungan kay Olga. Lihim niyang nilason ang pagkain, na naging dahilan na mawala ng kontrol ang mga gwardya at mag-away sila mismo. Ang kaguluhan ay lalong nagpatibay sa paniniwala na ang masasamang espiritu ay gumagawa. Habang ang lahat ay nagkakawatak-watek, na, palihim na pumasok siya sa pangunahing bahay upang sa wakas ay harapin ang kanyang ina. Ang sandali ay ibang-iba sa kanyang inaakala. Sa halip na ginhawa o init, ang katotohanan ay sumire sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Inihayag ni Reyna Gudrun na hindi niya kailanman mahal si Arwendil. Siya ay isang alipin na pinilit na pakasalan, itinuring na walang halaga higit pa sa isang pag-aari.
Sa kanyang mga mata, si Amleth ay hindi kailanman isang batang gusto niya, kundi isang paalala ng isang buhay na kinasusuklaman niya. Ngayon ang mga taong tunay niyang pinapahalagahan ay si Fëlir at ang kanyang anak na si Gunnar. At ang katotohanan ay lalong lumalim. Si Gudrun ang nagtulak kay Fëlir na patayin si Arvandil sa una. Para kay Amleth, ito ay mas masakit kaysa sa anumang sugat. Gayunpaman, hindi niya magawang patayin ito. Sa halip, ang kanyang galit ay napunta kay Thor. Pagkatapos noon, natagpuan niya si Olga at sinabi rito ang lahat. Alam niyang malapit nang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan at wala nang natitirang oras. Plano niyang tumakas, ngunit hindi bago matapos ang kanyang sinimulan. Sumumpa siyang lilipolan si Fëlir, ang kanyang ina, at lahat ng kanilang pinahahalagahan. Kinabukasan, lubhang nalungkot si Fëlir nang makitang patay na ang kanyang panganay na anak, nawawala ang kanyang puso. Inihayag ni Gudrun ang katotohanan, na hindi ito gawa ng mga espiritu, kundi si Amleth, na buhay pa at nagtatago sa mga alipin. Dahil sa matinding galit, sinimulan ni Fëlir ang pagpatay ng mga alipin ng walang kaparirikan, hinahanap ang sino mang may kaugnayan kay Amleth. Kalaunan, natuklasan ni Fëlir na tinutulungan siya ni Olga. Nang malapit nang bitihin si Olga, lumitaw si Amleth at naglunsad ng isang desperadong pag-atake, ngunit siya ay nahihigitan sa bilang. Mabilis siyang natalo at napilitang lumuhad habang si Olga ay nagawang makatakas. Mula roon, si Amleth ay sumailalim sa brutal na pagpapahirap. Iginiit ni Fëlir na malaman kung saan dinala ang puso ni Thor. Ngunit gaano man kalaki ang sakit na tiniis niya, si Amleth ay tumangging magsalita. At hanggat siya ay nananatiling tahimik, hindi magawa ni Fëlir ang sarili na patayin siya. Nang gabing iyon, si Fëlir ay nagsagawa ng isang ritual ng libing para kay Thor. Na isinakripisyo ang isang batang babae bilang bahagi ng seremonya. Nang matapos ito, naghanda siya na patayin si Amleth. Ngunit bago pa man iyon mangyari, nakatakas si Amleth sa tulong ni Olga, at isiniwalat na hindi lamang siya isang alipin, kundi isang mangkukulam. Dinala niya siya sa isang mystical na lugar kung saan ang kanyang mga sugat ay gumaling sa maikling panahon. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magduda si Amleth sa kanyang landas. Napagtanto niya na ang pagpapatuloy ng kanyang paghihiganti ay maaaring maglagay sa panganib ng buhay ni Olga. Kaya, pinili niyang lumayo at umalis kasama siya upang maghanap ng kaligtasan. Habang naglalayag palayo, hinalikan ni Amleth ang sugat sa leeg ni Olga. At bigla, tinamaan siya ng isang pangitain. Nakita niya ang kinabukasan ng kanyang kadugo, isang pangitain ng maharlikang puno ng Alhala. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang pamana ay magpapatuloy sa pamamagitan ng kambal na anak na isinilang mula kay Olga. Dahil sa labis na emosyon, nalaman niya na dinadala ni Olga ang kanyang mga anak. Ngunit ang pagsasakatuparan na iyon ay nagdala rin ng isang bagong takot. Hanggat nabubuhay si Fëlir, si Olga at ang kanilang kinabukasan ay hindi kailanman magiging ligtas. Dahil doon, gumawa si Amleth ng kanyang pangwakas na desisyon. Babalik siya at tatapusin ang kanyang sinimulan. Sa kabila ng pagtatangkang pigilan siya ni Olga, ang kanyang determinasyon ay hindi nabagabag. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang kwintas, nakipag-ugnayan sa huling sandali, at bumalik sa kuta ni Fëlir. Pagdating niya, hindi siya nagpakita ng awa. Isa-isa, natamba ang mga gwardya, at ang mga inalipin ay tuluyang pinalaya. Napagtanto ang panganib, sinabihan ni Fëlir ang kanyang pamilya na tumakas. Ngunit pinili ni Gudrun at Gunnar na manatili at lumaban, at pareho silang pinatay ni Amleth. Nang makitang wala na ang kanyang pamilya, kinuha ni Fëlir ang kanilang mga katawan at umatras, hinamon si Amleth sa isang huling tunggalian sa isang lugar na kilala bilang Gate of Hell. Kasabay nito, sinunog ng mga pinalayang alipin ang buong pamayanan. Dumating na ang huling labanan. Narating ni Amleth ang bundok at natagpuan ang mga bangkay ng kanyang ina at si Gunnar na nakahiga sa paanan nito. Binigyan niya sila ng huling sandali ng paggalang bago sumulong. Dahil wala nang natitira para pigilan siya, hinarap niya si Fëlir sa puso ng bulkan. Ang laban ay brutal. Sugatan na si Amleth at itinulak hanggang sa kanyang limitasyon, tinanggap ang maraming tama, ngunit tumanggi siyang bumagsak. Gamit ang lahat ng natitira sa kanya, nagpatuloy siya pasulong hanggang sa wakas ay tinamaan niya si Fëlir pabagsak, kinulta ang kanyang buhay kasabay ang kanyang sariling puso ay nasugatan. Habang siya ay naghihingalo, nakita ni Amleth ang isang pangitain ni Olga at ang kanilang mga anak, ligtas at malayo sa aabot ng kanyang mga kaaway. Pagkatapos ng habang buhay na paghihirap at sakripisyo, sa wakas ay natupad ng anak ni Haring Arvandil ang kanyang kapalaran. Kumpleto na ang kanyang paghihiganti at ang kanyang lahi ay mabubuhay upang dalhin ang pamana ng Valhalla. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.